Biglang nagsalita ang Wallis. Sinabi niya na ang lakas ng kanilang master ay umabot na sa immortal stage at nag-isip kung bibilis ang proseso ng paglabas ng selyo mula sa puntong iyon. Nagtaka si Chen Pingan kung sino ang nagsasalita at napagtanto niya na tinawag siyang master ng boses. Napagpasyahan niya na ang boses ay nagmumula sa kanyang direksyon at nag-isip siya kung baka hindi inaasahan na nagkaroon siya ng kakayahang marinig ang boses ng system's reward ng Some Irisha. Biglang nagtaka si Jingo kung sinulyapan lang siya ng kanilang master at nagkomento na kakaiba ang ekspresyon ngunit pinayuhan ng Peach Tree na hindi siya dapat magsalita ng walang katuturan dahil maaaring hindi matuwa ang kanilang master kapag naalala niya ito mamaya. Nagtanong ang Carp kung ano ang dapat katakutan at sinabi na ang kasalukuyang lakas ni Chen Pingan ay nangangahulugang hindi niya maririnig ang kanilang pag-uusap kaya iminungkahi niya na dapat nilang samantalahin ang pagkakataong iyon upang magsalita ng ilang salita dahil hindi na nila magagawa mamaya. Sumagot ang tandang at sasabihin na sana niya ang kanyang tapat na opinyon tungkol sa kanilang master ngunit naputol siya. Inutusan ng system na dapat silang manahimik dahil inihahayag nila ang kanilang pag-uusap. Agad na napalibutan ng katahimikan si Chen Pingan. Napagtanto niya na tila natuklasan ang kanyang bagong kakayahan ngunit hindi niya masabi kung ang boses na nagbablock dito ay lalaki o babae kaya nag-isip siya kung baka ang system o sadyang idinisenyo ito upang pigilan siyang matukoy ang pinaghihinalaan. Nagnilay-nilay si Chen Pingan kung makakakuha ba siya ng impormasyon mula sa nagsasalitang isda. Kinausap niya ang isda at tinanong kung tila tinawag niya itong bobo kanina. Nabanggit ni Chen Pingan na siya ay isang mabait na tao at hindi niya kayang makita ang paghihirap ng ibang hayop kaya hanggat ipaliwanag ng isda ang mga detalye ng paglabas ng selyo na iyon at ang pinagmulan nito, hindi niya ito gagawing nilagang isda. Nang inig sa takot ang isda nang marinig niya ang sinabi ni Chen Pingan. Mabilis itong lumangoy palayo habang paulit-ulit na iniisip na tapos na ang lahat. Nabanggit ni Chen Pingan na tila hindi nagsasalita ang isda kaya hindi siya dapat sisihin. Inabot niya para kunin ang isda ngunit biglang lumabas ang system at ipinagbigay alam na isang bagong misyon ang sinimulan kaya hiniling nito kay Chen Pingan na bigyang pansin at suriin ito. Nagkomento si Chen Pingan na nagmamadali ang system. Ipinaliwanag ng system na hindi nito naiintindihan ang intensyon ni Chen Pingan dahil ayon sa investigasyon ng system, ito ay isang kritikal na punto para sa pagkumpleto ng misyon kaya iminungkahi nito kay Chen Pingan na magtungo sa Rabbit Realm sa lalong madaling panahon upang sunggaban ang pagkakataon. Naisip ni Chen Pingan na palalayain muna niya ang isda at inutusan niya ang system na dalhin siya sa lokasyon ng misyon. Ipinaalam ng system na naghahanda itong magtatag ng isang teleportation anchor. Mabilis na naglaho si Chen Pingan mula sa kanyang kinalalagyan. Dinala siya sa demon domain ng God Realm. Nagtaka si Chen Pingan kung nasaan ito at kung ano ang dapat niyang gawin. Sumagot ang system na ito ay ang demon domain ng God Realm at ang misyon ni Chen Pingan ay hikayatin ng pinakamakapangyarihang kasang ng demon domain, ang pinuno ng demon slaying sect, na talikuran ang kasamaan at kusang loob na maging disipulo ng mabait na Eligate. Napansin ni Chen Pingan na mukhang nakakatakot na mahirap ang misyon. Tinanong niya kung nasaan si Kasang at iminungkahi na dapat itong magbigay sa kanya ng lokasyon at susuriin muna niya ang sitwasyon ngunit nilinaw ng system na hindi ito makapagbigay ng impormasyon sa lokasyon at hiniling na kumpletuhin ni Kasang ang misyon ng mag-isa. Naalala ni Chen Pingan na hindi naman nagmamadali ang misyon. Nagpasya siya na mas mabuting bumalik at magtanong ng ilang tanong sa isda bago bumalik, na nagpatahimik sa system. Iginiit ng system na magne-navigate ito para kay Chen Pingan at hiniling sa kanya na magpatuloy ng mabilis. Samantala, napapalibutan si Kasang ng mga patay na katawan. Huminga siya ng malalim. Biglang inutusan ni Kasang na bumangon ang isa sa mga lalaki at habang hinahamon niya kung hindi ba siya naroon para talunin ang kasamaan at itaguyod ang katarungan, hinimok niya na dapat bumangon ang lalaki at magpatuloy sa pakikipaglaban sa kanya. Nagtaka siya kung patay na ang lalaki. Naisip ni Kasang kung madali bang mamatay. Paulit-ulit siyang nagmura. Ang pinakamalakas sa demon domain sa God Realm ay nagtaka kung bakit hindi siya pinayagan ng lalaki na magkaroon ng magandang laban. Biglang naghinala si Kasang kung mayroon pang iba. Ibinaon niya ang kanyang mga paa sa lupa at naghanda na sumugod pasulong. Tinanong ni Kasang kung naroon din siya upang patayin siya at habang hiniling niya na dapat bilasan ni Chen Pingan na lumapit sa kanya at makipaglaban sa kanya.
Naisip ni Chen Pinggan kung ano ang nangyayari at kung sino si Kasang. Nilinaw ng system na ito ang target ng misyon, si Kang, at tinanong ni Chen Pinggan kung ano ang dapat nilang gawin sa sandaling iyon dahil gusto siyang patayin ng lalaki. Pinayuhan ng system na dapat labanan ni Chen Pinggan si Kasang. Nagpasya si Chen Pinggan na pagkakatiwalaan niya ang system sa huling pagkakataon. Nagpasya siya na dapat silang lumaban ng buong lakas. Ginamit ni Chen Pinggan ang kanyang skill, ang tatagat. Hindi nakakilos si Kasang at umiwas sa atake ni Chen Pinggan. Tinamaan siya ng atake ni Chen Pinggan ng diretsyo. Nahulog si Kasang sa lupa dahil sa atake ni Chen Pinggan at nagdulot ito ng malaking pagsabog. Ilang sandali ang lumipas, hamupa ang alikabok at isang malaking butas ang nabuo sa lupa. Nag-iwan ng malaking imprinta ang atake ni Chen Pinggan sa lupa at nakahiga si Kasang sa gitna nito. Nabanggit ni Chen Pinggan na sapat na ang kanyang ginawa ngunit biglang bumangon si Kasang at lumipad patungo sa kalangitan. Ipinapalagay ni Chen Pinggan na ginamit niya ang lahat ng kapangyarihan ng langit at lupa na nasa ilalim ng kanyang kontrol ngunit hindi niya napatay si Kang. Nagpasya siya na tapos na ang lahat. Inamin ni Kasang na isang random na atake mula kay Chen Pinggan ay kayang saktan siya ng malubha. Kinilala niya na si Chen Pinggan ay dapat isang pambihirang master at nakiusap na gawin siyang disipulo, na ikinagulat ni Chen Pinggan. Ipinahayag ni Kasang na hanggat kaya niyang maging mas malakas, gagawin niya ang lahat para dito. Nagtataka si Chen Pinggan kung si Kasang ba ay talagang isang martial fanatic at naisip na marahil may magagawa siya. Sumagot siya na hindi karapat-dapat si Kasang na maging disipulo niya. Iginiit ni Kasang na kahit ituro ni Chen Pinggan ang isa o dalawang galaw, gagawin niya ang lahat para dito at magiging alipin pa nga niya ito, ngunit nag-alinlangan si Chen Pinggan kung seryoso siya dito. Pinatunayan ni Kasang syempre, at ang kanyang pagnanais para sa kaalaman ay walang hanggan. Iminungkahi ni Chen Pinggan na dapat kumuha si Kasang ng isang pagsubok at kung makapasa siya, tuturuan niya siya. Kung saan sumagot si Kasang at hinimok na malayang bigyan siya ni Chen Pinggan ng pagsubok dahil hindi siya natatakot sa anumang hamon. Ipinaliwanag ni Chen Pinggan na ang pagsubok ni Kasang ay maging disipulo ng banal na si Buddha Ali at paglingkuran siya sa isang yugtong ng panahon at sa panahon ng pagiging alagad ni Kasang ay hindi siya dapat gumawa ng anumang masasamang gawa at tinanong niya kung handa siya. Nagulat si Kasang sa kondisyon ni Chen Pinggan. Agad na nagpasya si Chen Pinggan na tila hindi handa si Kasang at hindi siya magtuturo sa isang taong kulang sa katapatan, ngunit mabilis na paulit-ulit na itinatwa ni Kasang at iginiit na handa siya kaya nakikiusap siya kay Chen Pinggan na huwag magalit. Nangako si Kasang na pupunta siya at agad na magiging disipulo at umaasa siyang hindi malilimutan ni Chen Pinggan ang kanyang pangako. Tinawag ni Chen Pinggan si Kasang para maghintay ngunit naglaho na si Kasang. Nagkomento siya na medyo minipin si Kasang. Ilang sandali ang lumipas, dumating si Kasang sa Divine Realm Buddhist Domain nang walang anumang babala. Inatake ni Kasang ang isa sa mga gusali. Hiniling ni Kasang kung nasaan ang matandang kalbo na asno na si Ai at inutusan na lumabas siya doon. Mula sa malayo, dahan-dahang bumaba si Ai sa bundok. Kalmado siyang ngumiti habang patuloy siyang bumababa. Sinabi ni Ai na naruroon siya, isang mapagpakumbabang monghe, at tinanong kung maaari niyang malaman ang dahilan ng pagbisita ni Lord Kasang, ang tagapangalaga ng Lush Ian sect. Ngunit sumagot si Kasang na dapat ilibre siya ni Ai sa kanyang panunuyo. Inihayag ni Kasang na dumating siya upang maging disipulo ni Ali. Nagulat si Ai sa ipinahayag ni Kasang. Nagtaka siya kung niloloko ba siya. Tinanong ni Kasang kung tila may mga pagtutol si Ai at idinagdag na perpekto iyon. Hinimok niya na dapat dumating si Ai at makipagpalitan ng ilang galaw sa kanya. Mabilis na ginamit ni Ai ang kanyang skill, ang Golden Bell Shield. Pinrotektahan niya ang kanyang sarili mula sa atake ni Kasang gamit ang kanyang skill ngunit napakalakas ng atake ni Kasang at nahihirapan si Ai na panatilihin ang shield. Nagsimulang masira ang mga gusali sa paligid dahil sa tindi ng labanan. Ilang sandali ang lumipas, bumagsak si Ai sa isa sa mga gusali. Napagtanto ni Ai na si Kasang ay tunay na pinakamalakas sa Demon Domain at nakakatakot ang atake ni Kasang. Itinaas ni Kasang ang kanyang binti upang atakihin si Ai. Sinipa niya si Ai sa tiyan. Bumagsak si Ai sa pader pagkatapos sipin ni Kasang. Napakalakas ng sipa ni Kasang kaya siya ay lumipad palabas ng gusali.
Ilang sandali ang lumipas, umuubo na si Ai. Sinubukan ni Ai ng husto na manatiling nakatayo at sumandal siya sa bato na kakabagsak lang niya. Bumulong siya na hindi niya alam kung ano ang kanyang nagawa para masaktan si Kasang at hiniling niya na sabihin sa kanya ang dahilan para mamatay siya ng payapa. Frustrated na hiniling ni Kasang kung bakit hindi siya nakikinig at habang binabanggit niya na gusto niyang maging disipulo niya, sumigaw siya kung bingi ba siya. Nagulat si Ai nang marinig niya kung ano ang muling ipinahayag ni Kasang. Iminungkahi niya na kung may sakit sa ulo si Kasang, baka makatulong siya at maaari niya itong gamutin para sa kanya. Ngunit sumagot si Kasang kung hindi niya ba siya tatanggapin bilang disipulo at naglakas loob na insultuhan siya sa pamamagitan ng pagpapahiwatig na mayroon siyang sakit sa isip. Biglang sumigaw si Ai na dapat maghintay si Kasang. Ipinaliwanag niya na ang mga turo ng Budismo ay nagbibigay diin sa pagbitaw ng kutsilyo ng Verdugo at pagiging isang Buddha sa lugar kaya kung tapat si Kasang, handa siyang tanggapin siya bilang disipulo. Umungol si Kasang at binanggit na ililibre niya ang buhay ni Ai sa ngayon. Inutusan niya na dapat bilisan ni Ai ang pagdaan sa mga kinakailangang pamamaraan bago mag-ayos ng lugar para sa kanya na manatili dahil mananatili siya sa kanya ng matagal. Nag-alinlangan si Ai kung bakit siya nagpipilit na maging disipulo niya, kung saan sumagot si Kasang at ipinaliwanag na ito ay dahil binigyan siya ni Chen Pinggan ng pagsubok na gawing master niya si Ai kung hindi ay hindi niya man lang titingnan ng isang mahina tulad niya. Napagtanto ni Ai na nakita niya na si Chen Pinggan ay dapat isang pambihirang master upang voluntaryong tanggapin ni Kasang ang pagsubok. Ipinahayag niya na sa kasong iyon, hihilingin niya kay Kasang na sumama sa kanya sa pangunahing bulwagan at ordenahan niya siya. Nagprotesta si Kasang kung hindi ba siya makakapagpahinga muna ng hindi ordenahan. Iginiit ni Ai kung paano iyon mangyayari at iginiit na dahil inihayag ni Kasang na ito ay isang pagsubok, kung hindi siya magsasakripisyo, hinamon niya kung paano pa niya maipakikita ang kanyang katapatan. Sumang-ayon si Kasang na may saysay ang binanggit ni Ai. Inutusan niya na sa kasong iyon, dapat magpatuloy si Ai sa pag-oordena at pinuri ni Ai na matalino si Kasang. Hinimok ni Kasang si Ai na bilisan at sumang-ayon si Ai. Nagpasya si Ai na sa wakas ay nakahanap siya ng paraan upang kontrolin si Kasang at hindi siya makakatakas sa pambubugbog na iyon kaya babayaran niya iyon sa lalong madaling panahon. Isang buwan ang lumipas, payapang nagpapahinga si Chen Pinggan sa kanyang bakuran. Biglang nagsimulang mag-vibrate ang kanyang communication talisman. Sa sandaling sinagot ni Chen Pinggan ang tawag, ipinagbigay alam ni Moong na naayos na ang tulay sa pagitan ng Earth at Universe Realm. Agad na nakilala ni Chen Pinggan ang boses ni Moong. Nabanggit ni Moong na dadalhin na nila si Cheney, ang nakababatang kapatid, pabalik sa Universe Realm at habang tinanong niya kung may iba pa siyang gagawin, pinuri ni Chen Pinggan na mahusay ang kanyang ginawa. Naisip ni Chen Pinggan na ang Jiashan Pavilion ay isang malaking kapangyarihan na may mga impormasyon kaya hindi masama kung magtanong kung kilala nila si Kasang at baka may impormasyon si Moong na makakatulong sa gawain. Tinanong niya kung kilala niya si Kasang ng Renman mula sa Demon Domain at sandaling natahimik si Moong. Biglang sumigaw si Moong at idineklara na siyempre kilala niya si Kasang at gusto niyang balatan ang kanyang balat at kainin ang kanyang laman dahil siya ang dating batang master na tumakas kasama ang kalahati ng mga yaman ng Jiashan Pavilion. Nagreklamo siya na si Kasang ang disipulo na pinagkakatiwalaan niya at gumawa siya ng ganoong bagay. Nagtaka si Chen Pinggan kung hindi ba masisiyahan si Moong na makita si Kasang na pinipilit na gumawa ng mabubuting gawa kung talagang natupad ni Kasang ang kanyang sinabi at naging disipulo ni Ali. Tiniyak niya na kapag bumalik si Moong sa Universe Realm, dadalhin niya siya sa isang nakakatawang bagay na nagpukaw ng interes ni Moong. Ilang sandali ang lumipas, inihayag ni Chen Pinggan na ito ang perpektong oras upang makita kung paano na si Kasang at kung sumusunod siya. Maaari nilang tawagin si Moong upang makita ang palabas. Sa kabilang banda, sa Buddhist domain, inayos ni Kasang ang mga gusali na nasira sa kanyang pakikipaglaban kay Ai. Paulit-ulit na pinunani ay natagilid ito at tuwid ang pagkakalagay ng ledrilyo ni Kasang. Dinurog ni Kasang ang ledrilyo sa galit. Nagprotesta si Ai kung bakit niya dinurog ang isa pang ledrilyo at ilan na ang nabasag. Ibinato ni Kasang ang durog na ledrilyo, tinawag si Ai na matandang kalbo na asno. Inakusahan niya kung niloloko ba siya.
Nagtanong si Ai kung paano siya maghahinala sa kanyang master ng ganoon at iginiit na siya ang nag-ayos para personal niyang ayusin ang templo dahil nakita niyang restless siya at hindi yun para sa personal na pakinabang. Nabanggit ni Kasang na hindi dapat siya ituring ni Ai na mangmang at dapat silang maghintay para kay Chen Pinggan. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito go. Maraming salamat po.